Yes. O, eto rin po, ipakita natin direct yung Facebook group ni Idol. Raffy Tulfo Official Facebook group. Yung kay Nina, pakita natin Sige, direct. yung sa akin din. O, ayan. At Simply Nina Taduran, ilike nyo rin po yung aking Facebook, YouTube at Instagram. Mamaya po abangan nyo ang isang babae na nagpapanggap po na empleyado ng Wanted sa radyo para makapangikil. Nahuli na po siya. Mamaya papakita po namin yung pagmumukha niya. Oy, thank you Lord, nahuli sa wakas. Siya po ay nakakulong na ngayon. Buti nga sa kanya. At pasasalamatan ko siyempre yung mga staff ng kapatid kong si Tolben. Kasi yung mga staff Sila ang nag-entrap. nakahuli doon. Kasi at that time, gabi na at daw napunta sa kanila at na-entrap po ng mga tauhan ni Bitag. Okay. Oo. Mamaya, makikita niyo po yung Abangan niyo yan. pagmumuka. Yung pagmumuka noong Kawatan. Makikita niyo po. Pag nakita niyo yung mukha niya, sabihin niyo, ay oo nga, Kawatan nga talaga. Hindi nga. Pexman, mukhang Kawatan po talaga. At buti na lang. Hindi po ako nag-joke ha. Pag nakita niyo po, sabihin niyo, oo nga, mukhang Kawatan. Okay. Pero, eto. Eto, may mga bisita tayo. Sige, si Mr. Romel Agara at Gudencio Marasigan. Okay. At andito sila, Idol, para sa kanilang mga aso. Sa Hindi lang mga aso. Mga asong gala. Oo, yung mga aso daw po. Dapat na binibrief niyo si nagkalat. Nina. Oo. Di ba? Okay. Ganito Basta yan para eh. sa mga aso. Hindi, kasi ganito yung names. Galing sila sa nangangagat. baba. Dapat binibrief niyo si Nina. Galing pa siya sa baba sa Actions Tanghali. Hindi kami nakakuha ng Sa mga itimbre kausap. to, okay. Sa itimbre, okay. Sila yung mga PWD. Nakatira sila sa village na kung saan doon yung mga PWD nakatira din. Ang kanilang reklamo, ilang beses na sila nakagat ng mga asong gala, at ilang beses na sila nakakaapak ng dumi ng aso kasi nga po hindi po sila nakakita. And this has been going on for so many years na. In fact, isang dekada ng araw, sabi Tagal na pala, no? nila Sir Romel and Sir Gudencio. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Sir. Good afternoon po, Sir Rafi, at good afternoon, Ma'am Nina. At yung isa naman, Magandang hapon din po, Sir Rafi at Ma'am Nina. sila ay mga masahista. I-advertise ko na sa Green Hills. Saan po? Sige, free advertising to. Saan po kayo nagmamasahe sa Green Hills? Green Hills po sa affair po ng National Bookstore. Everyday po kaming nakikinig sa inyo po ang programa, Sir. Sir, saludo po ako sa inyo. Salamat po, Salamat po. Thank Now, you po, Sir. Makailang beses na sila nagsumbong kay chairman. Kanina natatawa ako, sinusumbong ko dun sa secretary ni chairman, barangay secretary. Hirap daw makausap yung mga taga City Hall. Para bang gusto niya sabihin, ang mga taga City Hall tamad. Ayaw daw umaksyon. Maka-invest na siya ng pabalik-balik. At palagi siya sabi ng City Hall, schedule. Sabi ko, ako kayang-kaya ko yung ma-schedule na agad-agad, ma-actionan yung problema nitong ating mga PWD na complainant. Sir Aldrin Acuña, City Administrator, Quezon City Hall. Sir Aldrin, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Sir Rafi. Sir, andito po yung dalawang PWD at ilang beses na po sila nakagat ng mga asong gala sa kanila pong barangay, sa barangay Escopa 3, Quezon City. Ang sinasabi po ng barangay chairman na nireklamo na po nila, ang problema raw po, mga taga City Hall at ayaw raw pong umaksyon at palagi na lang po bukas ng bukas at scheduling daw po. Para pinapalabas niya po, inutil po mga taga City Hall. Nagalit nga po kanina sa kanila. Sabi ko, hindi totoo yan. Di ba, sir? Opo. Sir, kailangan lang po natin na magpadala ng mga taga City Pound o City Vet doon po sa lugar. Bigyan ko po kayo, sir. So, kailan natin gagawin yun, sir? Actually, kung sa Escopa 3 yan, madali naman po yan. Maliit lang naman yung barangay na yan Okay. na para mapuntahan. Number one, hindi naman namin tinatanggi na hindi obligasyon ng city na pagpalabas ng city sa city vet, no, para hulihin 'tong mga galang hayop natin dito sa kalye, sa lansangan. Isa rin po 'yan sa mga mandato ng ating barangay na magtayo din ng sarili nilang barangay pound. Nang sa gayon, kung may mahuli man silang gumagalang mga pusa o aso, maikukulong din ng barangay. At the same time, itatawag po sa City Veterinary Department para aming kaunin yung mga nahuli nilang aso. Gayon pa man, dahil nga hindi po na-actionan ng ating mga barangay officials sa Scopa 3,
papatawag ko natin yung officer in charge natin ngayon sa City Veterinary Department, si Mr. Abat, para magsagawa po ng operasyon sa Barangay Escopa 3. Kung ganoon din lang, dadamay na natin yung 1, 2, and 4 kasi isang lansangan lang yun. Sige Escopa po. 1 to 4 Pero sir, na yun. yung sa kanila sir, sa subdivision anong subdivision? sir? GK, PWD Village po, particular Apo. yung sa likod ng National NBRC. Kasi yung mga aso po namin doon, lalo na paggabi din, pinakakawalan nila, bukod doon sa ingay, tapos dumudumi, din naaapakan namin. So yun ang concern po namin na lahat po sana ng aso doon sa compound namin Huli. mahuli, matanggal. Kasi yung iba pong mga may-ari ng aso, kahit ano pong reklamo namin, parang mga bingi lang po na hindi po kami pinakikinggan. Ayaw po Mga makipag-cooperate. PWD po sila, Sir Aldrin. Hindi po sila nakakita. Naintindihan ko po si Manong, no, si Kuya. Yan po yung hirap sa mga tao na gustong-gustong magkaroon ng alagang hayop pero wala kang responsibility, hindi mo kaya yung responsibilidad na pangalagaan, talian, ikulong, alagaan mismo yung hayop, di ba? Yes, sir. Meron din kasi tayong responsibilidad sa ating mga pets kung ganyan din lang na mag-maintain tayo ng pets, di ba? Okay. Sige po, Kuya, I-operate ninyo po, sir, ngayon. makakaasa po kayo na papatawag po natin si Mr. Abat, yung ating OIC sa Veterinary Department para magsagawa ng operasyon at nang mahuli na natin lahat ng mga hayop na yan. Yun. So, on a regular basis, sir, hanggang sa malinis na po yan. Kasi ang sinasabi din po nila, sir, 10 years ago pa raw po, pabalik-balik siya sa barangay at si barangay chairman daw palaging bukas hanggang sa... Di bali, may 7 araw pa lamang natitira at ma-exercise naman na ni Kuya yung kanyang karapatan, di ba? Okay. Sa boto, sabi ko nga, Oo. mga Sir Romel, Sir Gudencio, huwag niyo po iboto si chairman niyo kung ganun. Okay? Tamad Diba? Sige po. Sir Aldrin, salamat po. Asahan po namin, sir. I-monitor po namin yung mga aktibidad. Thank you. Sir Aldrin, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Rafi. Thank you po. Okay, Sir Romel, Sir Gudencio. Salamat po sir ng marami at ma-action na nito yung problema namin. At least kahit pa paano maayos na yung lugar namin na hindi kami pumapasok sa trabaho namin. Apak dala-dala namin yung tae ng aso. Yun nga rin sabi nga nila kanina, maapakan nila yon. Hanggang sa pagdating doon sa kanilang workplace, nangangamoy sila kasi naapakan nila yung mga dumi ng aso. At sabi ko nga sana one of these days, ang akin pong panalangin, si chairman ay makagat. Hindi, totoo yan, seryoso po ako. Sana panalangin ko si chairman at yung kanyang barangay secretary at lahat ng mga kasamahan niya doon, alipolis, makagat din. Para umaksyon sila. Ganun. Kasi hanggat hindi sila nakakagat, ang sinasabi lang nila, bukas, pupunta raw sila sa City Hall, wala raw tao silang nakausap at kung meron man, ini-schedule daw sila. So, ang daming palusot. Pero kung nakagat na isa sa kanila, abay, action yan. Kaya nga, panalangin ko po, talaga, Lord, kung nakikinig po kayo, Lord, sana po, ang aking panalangin, makagat po sana si chairman sa kaliwa at kanang paa niya. At, siyempre, pag nakagat siya, campaign period ngayon, hindi muna siya makapagkampanya. At matatalo siya ng kanyang kalaban. At saka, Lord, sana makagat din po yung kanyang barangay secretary at lahat ng kanyang tanod, Lord. Amen. Okay? Lalo ngayon, Di ba? kampanya. Sige. Makampanya Sir, sila. Okay. i-monitor po namin yan. By Monday, bibigyan namin kayo ng feedback, sir. Iwan niyo po yung mga cellphone number niyo po sa aming mga sekretary. Okay, Okay sir? po sir. Salamat Magandang po hapon ng marami. mga sir. God Maraming bless po, salamat sir. po, sir. Maraming. Thank you po. Okay, may mga bisita naman tayo. Grupo sila, papasukin na natin. Ito ay mga kamag-anak ng mga namatay po sa lumubog na barko noong December 21, 2017. Nangyari ito sa Infanta, Quezon. Okay. Ang pangalan ng barko ay MV Mercraft 3 at gusto lang nilang mag-follow up at maklaim na rin yung insurance ng mga casualties at missing na mga pasahero. May mga missing pa rin kasi, Idol, up to now. At gusto rin nilang mag-file ng administrative case. Kaya nga involved din natin dito si Mayor ng Quezon, ng Marami Pulido, sila rito. Quezon. Kanina nakita ko sila doon sa labas. Oo, grupo Sige, sila. Ilan po pasok ba kayong lahat? Marami Ingat sila. lang po kayo sa camera. Baka mauntog kayo. Okay. Okay. Si Ma'am Baka mauntok. Arjean at Ma'am Janet at Mr. Tony at yung kanyang mga kasama et al. Ladies first. Ma'am, anong pangalan niyo po, ma'am? Janet Sultura po. Ma'am Janet. Sige, ma'am, ikwento niyo po inyong reklamo. Gusto lang po naming
iparating. Yung pong tungkol dun sa insurance Okay, ma'am. ng Stronghold, dahil tagal-tagal na po hindi po namin siya na kukuha. Palagi pong nangangako na kulang daw po kami sa papers, ganyan, pero kami po ay kompleto naman sa papers. Tapos po, ang gusto po nilang mangyari, yung daw pong makukuha namin na 200 sa casualty, babawasan daw po nila yung mga naibigay nila na tulong sa amin katulad po nung sa Boreal. Ima-minus nila? Ma-minus daw po, sir. Uy, okay. Sige. So, Stronghold po talaga ang inyong problema. Opo. Kausapin po natin itong Stronghold muna and then later on yung Marina. I'm sure Marina may magagawa rito and then yung Mayor's Office na rin. Mr. Reden Cadaba, Claims Head ng Stronghold Insurance. Sir, magandang hapon po, Sir Reden. Yes, sir. Mr. Tulfo, magandang hapon po. Sir, andito po yung mga claimant at narinig mo naman po yung mga sinasabi nila kanina. Nakamonitor kayo. Opo. Bakit ganun, sir? Ba't hanggang ngayon, sir, nakaipit yung kanilang mga claims? Sir, hindi naman po sa naipit, no? Actually, okay na po ito. Naka-recommend na for payment. Okay. Opo. Nakarecommend So, po kayo. baka early next week, mai-release natin sila. Sandali lang po, no? In fairness po sa Stronghold, ako ang insurance ko is Stronghold. Alam mo ba yan? Pre-advertising pa ito, Mr. Cadaba. Mr. Tulfo. Kaya ayos ka. Stronghold po yung insurance ko sa isa sa mga sasakyan ko. Mabilis naman magbayad. Nababayaran kapag nagpa-file kami ng claims. Nababayaran Yun agad naman kami. pala. Okay. So, anyway, ito, sinasabi ngayon ni Mr. Cadaba, ready for payment na po sila. Ma-release na po yung payment nila, Mr. Cadaba. Next week po. Opo. Next week. Gusto niyo po magtanong, ma'am? Si Sir. Si Sir naman. Sir, anong pangalan niyo, Sir? Algin Jules Bulilan po. Sir Algin, magtanong na po kayo. Sir, tatanong ko lang kasi yung father ko po, isa siya sa missing passenger po nung lumubog na Mercraft. So, last week po, mayroon pong parang tindahan sa amin na humihingi ng scratch paper doon sa mayor's office. Ngayon po, yung pong humingi, nakakita po siya ng written statement po, yung pong sinumpaang salaysay para po doon sa pagpapile ng admin. Ngayon po, yung nakakuha po doon, dinala po yun sa nanay ko. Ngayon po, yung nanay ko pumunta sa mayor's office. Napag-alaman po namin na hindi po pala kinuha yung requirements na pinasa po namin para po dun sa tatay ko na missing passenger. Okay. Mr. Cadaba, gusto mong sagutin? Itanong ko lang po kung kanino sila nag-submit. Sa mayor's office po kasi yun po yung instruction po sa amin nung nandun po si admin ng Mercraft. Okay, sige. Talking about Mayor's Office, andyan na po, yung Mayor nyo mismo, si Mayor Lina Bosque ng Pulilio, Quezon. Mayor Lina, magandang hapon po, Madam. Ay, good afternoon po. Ma'am, andito po itong mga claimant ng Mercraft, yung victim ng Mercraft, yung kanilang mga kamag-anak. Opo. At nabanggit po yung Mayor's Office, yung mga pinasabit na dokumento. Alam niyo ho ito? Sir, pwede po kayong pakilakas. Medyo mahina lang po ang dating dito sa akin. Okay, ito pong mga kamag-anak po na mga na biktima po, namatay nung lumubog na Mercraft 3. At nabanggit nga po, dahil hanggang ngayon po naipit yung mga claims nila at meron pa dyan yung mga missing na kailangan daw mag-fill up ng form at nabanggit po yung pangalan po ng Mayor's Office, kaya po namin kayo tinawagan. Alam niyo ho ba kung bakit po nababanggit yung pangalan po ng inyong tanggapan? Sinasabi po nila hinuhold ko daw po yung mga papel nila. Actually, hindi ko naman po yun hinuhold. Yun lang po ay dumaan lang sa amin, tapos pinorward po namin sa RTC, sa Provincial Attorney's Office. Dahil nga po, sila po ay pinag-prepare namin noong para makapag-file po sila ng administrative case. Ngayon, yung pong kanilang mga affidavit, pinorward namin doon, sila po ang nag-notarize, ang Provincial Attorney's Office. At yun po ay, ang akala po kasi ni Attorney Manungsong, yung mga affidavit na iyon, ay yun yung mga magiging attachment doon po sa kanilang pagpa-file ng case. Okay. Kaya nasa kanila lang po yun. Ngayon, lately lang po namin nalaman na gusto po pala nitong mga tao na kumuha sila ng copy para dahil ito po naman kabilang grupo na nag-file naman po ng criminal case, ay humihingi din nung copy na doon po sa tao. So bakit ayaw niyo pong bigyan ng kopya, Mayor? Hindi po, sir, kami ang actually nag-hold. Kasi yung po ay i-forward po namin sa Provincial Attorney's Office. So, ang iniisip po ng Provincial Attorney's Office, yung pre-attachment doon sa administrative case na pinrepare po para po mapirmahan nila. Okay. Ngayon, kaya pa po hindi po ma-file yung administrative case dahil dalawang beses po napunta dito si Attorney Manungsong, Chris Manungsong,
para nga po hintayin itong mga Mercraft victim, ay wala naman pong gustong mag-stand out. Okay, sandali po may mayor ha. Okay, wala raw gusto mag-stand out. Yung sa akin lang po, sa father ko, last week lang po namin nalaman na yung papers po ng tatay ko, nandun pa rin po sa mayor's office. Ang sabi po ng isang empleyado ng mayor's office Sino? na si Ano Miss pangalan? Mirna, Miss Mirna. ang sabi po nila is hindi daw po kinuha ng Mercraft. So, ang sa akin naman po, bakit January pa po nag-file kami ng mga requirements? Bakit po hanggang, kung hindi pa po may napadpad na scratch na ginawang scratch na salaysay, hindi pa po namin malalaman na nahuli Ma'am, po. kilala kami. niyo po, Mayor, si Opo. Mirna? Sino po? Mirna, sa inyong tanggapan. Mirna ang pangalan. Siya po yung aking secretary dito. Ano daw po sir sabi? Hindi ko po masyadong marinig yung sinabi ng kausap Laksan niyo. Mayor, yung pong sabi po ni Ate Mirna, hindi daw po kinuha ng Mercraft yung pong insurance na pinail po ng nanay ko para sa tatay ko. Ang naging concern Hindi ko, kinuha ng Mercraft. Yun po yung sabi ni Ate Mirna. Ang concern ko Yung po dito, insurance. yung pong filing kasi missing po ang tatay, di po ba? Ang naging problem ko po dito, bakit po last week lang namin nalaman na hindi po pala nakuha ng Mercraft admin yung aming papeles So, ibig sabihin- na hold po Siguro po dyan. ibigay ko kay Ate Mirna itong cellphone ha, kasi hindi ko po alam yung... Okay. So Mayor, ganito lang po gagawin natin. Since move on na lang tayo, Mayor. Nangako naman po yung Stronghold, nasa kabilang linya din po sila, na ma-release na po next week yung mga claims. Pero ang gusto ata mangyari dito ng mga claimant, yung admin case Isa pa po yun. yung laban admin sa case. Laban po sa Mercraft po, sa saka sa Mercraft. Coast Guard. So, at saka sa Coast Guard. Mayor, pakitulungan na lang po, Mayor. Opo. And make sure po Nakaprepare na- po yung admin case. Sabi ko lang po, dapat kailangan po talagang silang pumirma doon at sila po talaga yung mag-appear. Kaso wala po namang nag-a-appear. 2 beses po napunta dito ang PAW para nga Okay. po sabihin na kayo pumunta na dito at pumirma lang kayo dito. Pero wala naman pong personal na nag-appear sa PAW. Kaya parang Wala medyo raw? na lungkot nga po itong PAW na akala nila gano'n nila gustong Okay, tumulong. sige. Para mapaiksi ko tayo, hindi tayo magpabalik-balik. So, kung meron po mag-appear dyan, gusto nyo? Apo. Actually po yung admin case po, may copy na po ang Sangguniang Bayan, nasa LGU na po yun. So, Okay. inaantay lang din po namin sila na magpirma po as co-complainant po namin. Nakaready na po yun. Nasa Sangguniang kanila na Bayan. po. Okay, Mayor, paki-follow up lang po, Sangguniang Bayan. Yung pong co-complainant, Opo. Opo. yung pong sinasabi sa co-complainant, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Actually, yung pong sa co-complainant, hindi pa po talaga totally nag-agree ang Sangguniang Bayan. Isang konsehal lang po yung nag-suggest noon. Pero ngayon, nasa komitihan pa po, kung pinag-uusapan pa po sa committee. Bakit po kailangan pag-usapan pa? Bakit hindi lang po diretso na sampahan na talaga ng kaso? Hindi kasi po, ang gusto po kasing mangyari nitong isang konsehal namin, ang LGU, ang Sangguniang Bayan, kami, ay maging co-complainant doon po sa admin case, Kaya nga po, laban sa Mercraft. bakit ayaw po? Kasi ang nagtanong po kami sa abogado, doon sa provincial prosecutor, ang sinasabi po nila, hindi naman daw po kami yung direktang affected. Kung hindi, ito talagang mga tao dapat ang mag-file ng admin case. Hindi daw po ang LGU kasi hindi naman po kami yung Okay, victim. sandali po, Mayor. Nasaan na ba yung mga papeles nyo for the admin case? Yung admin case po, may photocopy na po si LGU nasa kay. Yung pong nag-meeting nandun Okay, po si ganito Vice lang po Mayor. para mapaiksi. Humahaba na po tayo. Apo. Mayor, pupunta sila dyan. This time around, kayo na po mismo makaharap para wala na pong palitan ng mga he said, Opo. she said. Kasi hindi ko nga po, Sandali, ano ko ba Mayor, kung para hindi na po napunta- magtuturuan na kay ganito, kay Juan, kay Petra, kay Maria. Mayor, kayo pong harapin nila pagpunta nila dyan, pagbalik sa inyong lugar. Okay, pwede, Mayor, Sila. pakiharap sila? Okay, Mayor? Ano po? Kayo po ang harapin nila. Kami po ay gagawa ng appointment para sa kanila, sa inyo, para magkaharap-harap kayo. Okay po, okay po. Okay, good. Para wala na pong Okay turuan po. this time around. Okay. Kahit kaya, kailan daw po? Mamaya, Mayor, off air, kakausapin po kayo ng mga complainant para sabihin po yung araw at oras kung kailan po yung inyong availability na schedule at kailan din po sila available schedule nila para kayo po yung makapag-usap. Okay, Mayor? O, sige po. Salamat po, Mayor. Okay po, sige Okay. po. Mr. Kadaba, kailan po next week ma-release yung mga claims nila? Mr. Kadaba? Mga Friday, sir. Friday next week? Okay. In full po yan? Yes, opo. Yung 200. Ano po? yung full death 200. benefit, no? 200 Funeral, tsaka 200,000 ang casualty. 200,000 down casualty? opo. Okay. Okay na po. 200,000 casualty. Okay. Ngayon, sandali lang po.
dako naman tayo sa Marina. Attorney Sharon Aledo, Chief of Staff, Director Pascua ng Marina Region 4. Magandang hapon po, Attorney Sharon. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Ma'am, pakimonitor lang po itong lahat ng pangyari dito. Dahil alam ko po kayo po may jurisdiction dito over this Yes po, case. sir. Apo. Pakitulungan lang po Actually, sila. Yes po. As early as first week of March po, we wrote them a letter ang stronghold po, and we wrote them another letter dated April 20, inquiring on the status of the claim. Since I heard po from their representative, which is who is there right now, Ma'am. na marirelease na po by Friday next week, we would be very happy po to inform po yung mga nagki-claim, yung pong may mga families and relatives ng mga casualties to na meron na pong marirelease na proceeds po. At from saka the insurance. pakimonitor lang po, Attorney, para talagang matupad at hindi po mapapako yung pangako na talagang Friday Yes, ma-release we yun. will do that po. We will do that At- po. We are closely monitoring din po ito since po nung mangyari po yung incident last year. Opo. Sige, Attorney, sobrang thank you, Attorney Sharon Aledo. Ay, no Madam. problem po. No Thank problem po. po. Anytime po. Alright. So, ganun na lang po. Sir, wala na tayong oras. Para sa iba naman. By Friday, release na po yung mga checks nyo, 200,000 and all. And then, Mayor, i-schedule po namin kayo punta kayo sa kabilang booth. And then, yung admin case, kakausapin natin mamaya yung PAO of air kasi mag-newspeak na po tayo. Okay? Salamat po sa inyong pagpunta. Magandang hapon po. Sige po. Alright, sige. At least lahat in-involve. Pati yung sa administrative. Dapat din pati yung Coast Guard. Oo. Alam mo, mawalang galang na po, hindi naman lahat ng mga taga Coast Guard. Pero marami po sa Coast Guard ang napaka-inutil. Marami po. Sobrang dami. In fact, hindi po mabibilang sa daliri, sa mga daliri ko, sa mga daliri ni Nina at sa daliri ni Cheska at lahat po ng mga kasama namin dito. Ang dami po inutil. Bakit? Kaya nga, dinimand din lang Coast Guard eh. Bakit po maraming nalulunod ng barko? At ano po ang karamihan sa dahilan ng pagkakalunod ng mga barko? First and foremost, overloading. Pangalawa, hindi po maganda ang pagkasalansang ng mga kargamento. Pangatlo, may bagyo, pinayagan, maglaot. Yan tatlo pong yan. Now, sino pong may responsibilidad na sana mapigil yan at ma-address yan o ma-check yan? Coast Guard. Coast Guard po yan. Kasi silang nagbibigay ng clearance para maglayag. Exactly. At bago lumabas yan, bago maglayag yan, makikita naman visual lang Oy, teka mo na, overloaded niya, meron dyan sa inyo, nasa bubong na ng lalagyan ng mga life vest, bakit kayo nandyan? O bakit nagsisiksikan kayo dyan, meron sa ilalim ng kama. Baba. They don't do that. Why? Because nalalagyan itong ilang mga taga Coast Guard dyan. They don't do that. Bakit pinapayagan kahit may bagyo? Dahil nagbabayad doon sa mga nag-inspeksyon. O, bagyo, kailangan umalis kayo dito, aandar na kami, tabi-tabi kayo, nabigyan na namin kayo, yung mga boss nyo nabigyan na. Ganun po ang nangyari. Napaka-inutil po ng marami sa mga taga Coast Guard. And I'm telling you, now, dito po sa Boracay, kita mo napakawalang hiya itong mga taga Coast Guard na ito. Gusto lang talagang sumikat. Umiiksena sila sa Boracay. Kasi andun lang mga reporter eh. Papakita full force yung Coast Guard. What the fuck? Bakit kinakailangan nyo pa pumunta sa Boracay at magbantay? Coast Guard. Anong partisipasyon nyo? Diba? Oh, wala ngayon yung mga turista na dapat... Serado na yung Boracay, wala nang turista. At kung meron man mga magrarally, ang PNP po, barangay, AFP, pwede pa. Pero kayo sa dagat, anong klaseng partisipasyon? Baka merong abu sayap na mga hostage? Dapat noon yan, marami pang tao sa Boracay. Pero wala nang tao sa Boracay. Bakit paporma-porma pa kayo doon sa dagat? You're not needed anymore. Bakit kayo nandoon? Kasi gusto niyo ma-extra para sabihin na kayo nagtatrabaho. Di ba? Para sabihin, uy, Coast Guard nagtatrabaho. Itong si Bulilio, na matagal natin binabatikos dahil napaka-inutil, as far as we're concerned, dahil may mga nalunod na barko, ay hindi ko makakalimutan to, mga kapatid, at dun sa talaga masugin na taga-subaybay ng Wanted sa radyo, nag-SOS yung mga taga-barko, pasahero, meron tayong... na-stranded dati. sila. Na-stranded sila. And then, sa atin, nag-SOS Coast Guard. Walang sagot sa Coast Guard, kaya sa atin nagtumawag. Yung isang pasahero. We called the Philippine Coast Guard po, mga kapatid. Alam mo, ayaw po nilang magpa-istorbo because at that very moment, Christmas party ng mga stupido. Hindi ko makalimutan yan until the day I die.
I will never ever forget that moment. Tinatawagan po namin, sabi sa amin, sorry, Christmas party po namin ngayon, hindi kami pwedeng istorbohin, hindi kami pwedeng tawagan. That Fact. was 2 years ago. At or 3 years. SOS po yun. Tinawagan ko si Bulilio, Bulilio is nowhere to be found. Di ba? And ngayon, sa Boracay, puporma-porma kayo. Lumayas kayo dyan sa Boracay, mga taga-Coast Guard. Lumayas kayo. Hindi kayo kailangan sa Boracay. Ang AFP, ang PNP, yes. Kayo, anong ginagawa nyo? Puporma-porma lang kayo. Di ba? Eh baka pag pupunta sa Boracay, baka magtiteleskopyo lang kayo ng mga natitira pa mga turista dyan, magteleskopyo kayo ng mga nakabikini. Dahil So wala na dapat silang business sa Boracay. dahil meron din reklamo dalawang mataas na opisyal ng Philippine Coast Guard na nang-rape sa loob mismo ng Coast Guard compound. Ay, oo, Remember? naalala ko yun. Oo. Mataas na opisyal, tinawagan natin si Bolillo, kinakampiyan, nowhere to be found. Dalawang opisyal yan sa loob mismo ng compound ng Philippine Coast Guard ng halay po ng minor de edad, 16 years old ata, 15 and 16, dalawa. Pair. Parang Kaya nga sabi ko siguro, kaya pumunta doon sa, yung ilan sa kanila, pumunta doon, yung mga opisyal sa Boracay, baka mga teleskopyo ng mga nakabikini. Kaso wala nang turista doon. Nakakahiya kayo mga taga-Philippine Coast Guard. Ngayon, dimandado kayo di sa kaso sa, yung anong pinag-usapan Mercraft. natin? Mercraft. Oo. Dimandado kayo. Dahil inutil kayo. Putres. Sige. Okay, may mga bisita tayo kaya isisingit na natin to. No, bago. we have to conduct a news break muna. So, Okay. No, you see, sorry po mga ma'am. Oo. News break po. 2:30. On the dot. Otherwise, mapapagalitan tayo ng newsroom. Kayo naman dyan sa likod, Odette and Carol. You see, 2:28 newsroom. Sorry po ma'am, sir. Babalikan po namin kayo. Alright, at mga kapatid, stressed ka ba? Nakaka-stress talaga ang init ng summer pero sa tulong ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan at para may makakatulong tayo na labanan ng sakit na dulot ng stress, polusyon at unhealthy lifestyle. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores nationwide. Ito po ay available din sa freeze-dried acai capsule na mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Para po sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 805-2684. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ang bahagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng CDO Carne Norte Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoring ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. At isa pong mahalagang paalala mula sa BDO, wag na wag niyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak o kahit sa asawa niyo pang inyong importanteng bank account details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi ang inyong PIN o password, wag niyo pong ibibigay ito. At malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster o scammer, wag na wag pong magpapaloko sa mga ito. Proteksyonan ninyo ang account ninyo at wag po kayo maging biktima ng bank fraud. Yan po ang isang mahalagang paalala mula pa rin po sa BDO. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad. Ang Auto LPG diesel at gasolina, Euro 4 pa, bukod ba dito the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At ang programang ito ay hatid din sa atin ng Xantone Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong para maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Xantone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:31 ng hapon at mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para
para sa mga kababaihan mag-Fungi na sabon araw-arawin ng paggamit para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:31 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Gumastos ang gobyerno ng 12 milyong piso sa wooden footbridge sa resettlement site sa Zamboanga City na nag-collapse nang magsagawa ng inspeksyon ng ilang opisyal. Sinabi sa Radyo 5 ni Congressman Alfie Benitez, chairman ng House Committee on Housing, na ipinagtaka niya ang napakalaking gasto sa footbridge. Kabilang sina Benitez, Zamboanga City Representative Celso Lobregat, Mayor Isabel Climaco Salazar at iba pang local officials ng National Housing Authority nang bumagsak ang tulay. Hiniling na ni Benitez ang investigasyon sa Kongreso pagbalik ng kanilang regular session. Ang footbridge ang nagsisilbing daanan patungo sa itinayong resettlement area ng NHA para sa mga biktima ng Zamboanga Siege noong 2013. Nangako si Benitez na aalamin niya kung bakit substandard materials ang ginamit, gayong milyong piso naman ang pondo para sa proyekto. Kung pagbabasehan ng computation ng NHA, sinabi ni Mayor Lobregat na aabot sa 1 bilyong piso ang gagastusin upang mapalitan ng wooden footbridge. Aabot sa 25 kilometers ang footbridge na itinayo patungo sa 7 resettlement areas. Ayon sa NHA, kailangan nila ng 367 million pesos upang mapalitan ng footbridge at 600 milyong piso naman para sa pagkokonekta sa mga kabahayan. Philippine Standard Time, 2:33 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita. Aksyon! Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Tunay na lakas. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumulat, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho. Masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Ha? Madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. canton, boppy, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I gave up all my bad habits. Thank you, Liver Marine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane, the only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage, the highest octane, the cleanest gasoline, the best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na
try ko daw yung kidney care. May pagbabago. Pag ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At 13 katao yung babalikan natin na mga, ano to idol mga sabihin natin waiter, waitress at cook dito sa Yellow Pin Bar and Restaurant sa Baler, Aurora. So galing pa silang Baler, Aurora. Okay, at ang sweldo daw po nila ay 250 pesos a day. Nag-check na tayo sa Aurora Province. Ang sweldo pala dapat ay 264 a day ang minimum doon. Okay, mga ma'am, mga sir, magandang hapon. Ladies first, pangalan niyo po ma'am? Alma Alcantara po. Ma'am Alma. So bukod pa po sa below minimum wage, ano pa pong reklamo niyo ma'am? Yung mga benefits po, tulad po ng SSS. Okay. PhilHealth. PhilHealth po. Pag-ibig. Wala po, pag-ibig. Okay. Service charge. Nabibigyan mo? Wala rin po. Pero nagcha-charge ba silang service charge sa mga kliyente sa bill? Pag sa cheat, napapansin niyo ba kung nagcha-charge sila ng service charge? Hindi po. Parang ano lang po yung dahil bar po siya, may mga parang ang naging verbal usapan lang po na sa bawat bottle ng beer, 2 pesos po yung ipinapatong nila para sa mga tao. Kasi kaya ko sinasabi yan dahil kadalasan reklamo ng mga waiter po dito sa amin, waitresses, yung bang nagcha-charge silang service charge sa bill and then hindi naman binibigay sa inyo o sa mga kawani. Anyway, nasa telepono na po ang inyong manager. Kailan niyo po si Ma'am Shelly? Okay. Yes, sir. Ma'am Shelly, magandang hapon. Ma'am Shelly. Ay, opo, sir. Magandang hapon din po, sir. Opo. Ma'am Shelly, si Rafi Tulfo po ito. Ma'am Shelly, andito po yung mga tauhan nyo. Ang dami po nilang dito. Napasugod po sila. Nalaman po namin na 264 ho pala ang minimum wage dyan sa inyo pong lugar, sa Aurora. Ang binibigay lang po sa kanila, 250. So, kapos po kayo ng 14 pesos per day sa kanila. Plus, wala para pong benepisyo. Paano yan, ma'am? Madam. Sir, po, inaayos na po yan, sir. Inaayos na po. Kaya nga lang po ngayon, sir, wala po yung may-ari ng restaurant. May bumiyahe po kasi. Pero sir, pinakiusapan po namin talaga sila na kung pwede, hintayin yung pinakang may-ari para po maayos na yung kanilang gustuhin. Ay hindi po kasi madesisyonan namin dito dahil wala po talaga yung pinakang may-ari ng resto. Okay, pag sinabi niyo po inaayos, meaning number 1, gagawin na po silang minimum na 264 na.
And then number Yes, sir. 2, Hindi, nagsimula na, sir. Nagsimula Nagsimula na na? po. Opo, Yes, since po Nung nung April nag-start 11 po kami nagsimula na po siya mag-complain. ng tusok grade. Pero sir, yung trabaho kasi namin, 10 hours to 12 hours po yung inaabot. Sobra po talaga yung oras. Wala dapat po kaming payment. overtime yun. Opo. Hindi po Eh, siya pumapasok sa overtime. Oh, Hindi po ma'am. nila binabayaran sa amin. Okay, ma'am, salamat po kung ganon. Kung inayos nyo na po, ginawa nyo na po silang sa minimum. Thank you. Pero, paano naman po yung OT? Pag nag-OOT sila, sir, binabayaran ko na din ang spot. So, halimbawa, napapasobra pa sila, babayad na rin po. Yung ngayon, sir. Pero yung kwan po nila, yung gusto po nila ngayon, di lang po namin agad talaga masagot dahil wala po, sir, yung may-ari talaga. Pero sandali lang po, at least manager po kayo, ma'am, dapat alam nyo rin ito dahil bilang sa management, nakakausap po nyo yung may-ari, nakakarekta kayo. Ano po? Kasi sila, ang dami na, hindi naman sila pwedeng rumekta. But anyway, totoo ba binibigyan ng OT, ma'am? Tulad ko po, nung 2013 po ako nag-start, ang pasok ko po 12 po ng gabi hanggang 12 ng tanghali. 2013 po. 12 ng gabi hanggang 12 oras po yan? Opo, noon po. Tapos 2015 po ako nag 8 hours. Pero yung simula po noong 2013 tsaka 14. Oh, ma'am, dapat meron silang tinatawag na back pay. Back wages. Yung pong yun mga utang, ibig sabihin, may utang po kayo sa kanila, yung mga naitrabaho nila na OT na hindi na ibayad, kailangan po, ma'am, babalikan natin yon. Retro. Yun na nga po, sir. Opo. Yun na nga po, sir, yung kanilang... Bali, ang start ko pong sahod sa kanila ay 3,000. Nung... 3,000? Yes, sir. Isang buwan? Monthly, sir. Jesus Mario Jose. Nung ako po ay Isang buwan tapos 12 oras? Yes, sir. Tapos wala pang benefits? Ang may problema rin po dun sa SS ko. Kasi nung 9 months na po ako sa Yellow Pin, wala pa ako kahit anong benefits. Nung October po, 2013, nagsimula na. Bali, 4-5 po. Tapos nung 2018 na, 2017, mga ganyan po. Naging 7.5 po yung sahod ko. Kaya lang, 4.5 pa rin po yung nakalagay sa monthly salary ko sa SSS. Kapos. Hindi pa rin talaga. So, Ma'am Shelly. Opo, sir. Opo, sir. I think, kailangan po maibigay sa kanila yung mga back wages nila. It's just fair. Ay, yun na nga po, sir. Kasi yung pinaghirapan na po nila, ma'am eh. Opo. Pwede ho ba? Yun nga po, sir, yung pinapakiusap na sana po, makinig lang po sana sila. Sige, nakikinig po sila. Ma'am, saan nila, ma'am? Lakasan niyo po ang pakiusap, yung sasabihin niyo kasi nakikinig sila. Meron daw pakiusap. Ma'am, sabihin mo na, Miss Shelly. Yung pinakang secretary po nung may-ari na kung pwede po, hintayin yung may-ari po ng resto. Kasi sir, wala po siya dito sa Pilipinas. Pero pagdating po niya, doon na po talagang Kailan po ang dating, ma'am? Hindi ko po alam, sir, kung kailan po ay. Last week, sir. Last week po, ma'am, alam natin, nagharap pa kami ni madam, yung may-ari mismo. Last week, nagkaharap na kayo? Opo, nagkaharap dumating na po. pala. Last week po, nagkaharap po kami. May dala na nga pong pera para bayaran yung computation kung saan po nila ibinasa yung computation nila. Babayaran po kami doon sa computation nila. Doon sa Kuya, computation nila. hello, kuya. Yung kasi ang kuwan, ang alam niya kasing babayaran pa lang noon ay yung sa SS. Yung unang yung unang Ay, ma'am, sorry po, yung ma'am. una po. Yung kuwan po, ang alam ko din kuya, ang talagang yung di ba ang pinag-usapan pa lang pa natin yung sa SS. Ang alam ko po doon, yun po yung Hindi po, ma'am. May dala pong pera si madam noon. Naka-ready po siyang bayaran. Hindi ko po alam kung saan galing po yung computation na yun. Pinapapirma na nga po niya kami nung time na yun, ma'am, para po doon sa binibigay niyang pera. Gusto niya po tanggapin na namin yung pera ang dala-dala niya. Sa SS po. Hindi po siya sa SSS, ma'am. Hindi po siya sa SSS. Hindi niyo sila pinirmahan kasi Hindi po. kayo Dahil hindi po sa siya. computation Opo. eh. Alam mo, pinakamaganda rito pag sa computation, excuse me, sir, Mr. Antonio Sicat Jr., OIC, Senior Labor and Employment Officer, Dole Aurora. Mr. Sicat, sir. Yes. Sir, pupunta dyan itong mga empleyado ng pinag-usapan namin Yellow Pin Bar and Restaurant at ipatatawag nyo po yung pong manager o may-ari po ng restaurant at doon po maggawa kayo ng mga computation kasi meron na pong gumawa ng computation yung restaurant na hindi sila sang-ayon, lugi po sila. Sila po ang gumawa, sir. Kaya nga po. Sa Dole na po mismo yung gumawa, sir, nung computation na bayaran nila sa amin. Ayon Dole?
Opo, sir. Yun po. Si Antonio Sigat po mismo yung gumawa nung ano na yun. Teka muna. Galing na po kami dun, sir, sa Dole. Natapos na po kami ng Check 4 na ako. session. Mr. Sigat, bakit gagawa ka ng computation without consulting the employees first, the aggrieved employees? Sir, ganito. Noong unang sabi ko sa kanila, hindi yan inspection, conciliation. Sabi ko kay Manuel, gawa sila ng computation. Ayaw niyang gumawa ng computation, dapat sa management. So naghihintay ko ako sa move ng dalawa. So kailangan mag-propose ako kung saan sila pwede mag-start. Kasi negotiation po dapat muna yan eh. Okay. Ano tayo, settlement, sir. Okay. So, kung hindi sila mag-agree, sabi ko, magtawaran kayo yan, patasan nyo. Kung may computation kayo, yun ang i-present nyo. O management. Kung may Sorry sir, computation, I have to cut mo. you off. Excuse me sir. Sana sir, kung ano po yung computation you arrived at with you and Yellow Pin na nag-usap na pag-agrihan, bilang respeto po sa mga empleyado nagreklamo, they have to be informed. Di ba? O, alam ba, payag ba kayo na itong computation namin, ito, bibigyan namin kayo ng kopya. Paano namin na-arrive itong ganitong klase computation? Ganito yan. O, ito, yung mga kopya. Payag ba kayo? Pag sinabi nilang payag, o di, gawin nyo na po yung MO, Memorandum of Agreement, MOA, para papirman sa kanila. Pag sinabi nila hindi, okay, balik ulit sa bargaining table. Pag-usapan natin ulit kasi hindi po payag yung mga empleyado. Ganun sir, hindi yung magpataka lang kayo na pumayag na pag-usapan nyo ng Yellow Pin, kung ano lang yung pong napag-usapan yung figure computation, agad-agad ilalagay nyo sa papel, papirman nyo itong mga tao na hindi sila sang-ayon. Bawal po yun sir, di ba? Sir, yung pong computation nilang lumabas niyan, nung last conference lang natin. Ngayon lang sila nag-submit computation kasi ayaw nga nila. Para lang meron lang to start with kung ano yung computation. Kasi nga, pareha silang walang maibigay na computation eh. Ang jurisdiction natin, dapat 1 month pa settle sila. Otherwise, sabi ko nga sa kanila, kung hindi kayo magkasundo, definitely NRC for decision. Kasi nga, hindi po kami nagde-decide. Okay. So, ibig sabihin, initial lang po yan na pwede pa sila magbago ang isip. So, ngayon sir, hindi po nila nagustuhan yung computation. So, pwede natin ulitin ulit, sir. This time around siguro, sir, sandali lang po, sir. Sir Manuel, meron ba kayong ginawang computation nyo rin? Meron po, nagpa-compute na po kami sa accountant, sir. Meron na? Opo. Okay, very, very good. Mr. Sikat, makinig ka. Mr. Ma'am Shelly. Okay, isasubmit po nila sa inyo yung computation na pinagawa nila sa kanilang accountant at pag-usapan nyo po yan, sir, sa Dole, kasama po yung Yellow Pin. Pwede ba, Sir Antonio? Sir, nag-request na po sila ng referral sa NLRC. Binigyan ko na po sila ng referral kasi po, yung under our SENA, 1 month lang po dapat i-dispose namin yan. Kung hindi sila magkasundo for decision ng NLRC. Teka muna, sir, natanggal na ba kayo? Hindi pa. Tanggal na ho ba kayo? Sa restaurant? Hindi po, sir. Teka muna, sir. I-refer mo na sa NLRC kapag sila'y natanggal na. Hindi pa naman sila tanggal, Hindi po sa SENA po natin, sir. Sa procedure po natin. No, forget about the single procedure, sir. Sometimes you have to be flexible para naman matulungan natin itong mga pobre natin kababayan. Nagugas kami agad kayo para kay mga Poncio Pilato para lamang mawala na yung problema. Agad-agad ipapasok yung NLRC. Don't do that. Don't fucking do that, sir. Mali ka. NLRC Upon their request, sir. Sila po nag-request kasi. No, huwag kayong pumayag kasi pag NLRC, mapapatagal. Habang proseso. I know this. In fact, marami pang mga loko-loko sa NLRC. No, sir. Ibabalik ko to sa inyo. Hindi, sir. Wag ka mag-Poncio Pilato. Ibabalik ko to sa inyo. Magpag-usapan nyo, sir. Meron silang computation. You sit down with them. Kasama po itong Yellow Pin hanggang sa mag-agree po kayo. Kung halimbawa hindi po mag-agree ang Yellow Pin, hindi nila kaya yung computation na ipapakita sa inyo ng mga empleyado, then pwede kayo magtawaran, sir, na sila ay pumapayag. Nagpa-participate sila. Okay, sir? Immediate lang po tayo. Kaya nga, sir. Okay? Ganun na lang, sir. Opo. Yes, Okay. sir. So, sir, babalik ulit kayo sa Dole. Kasama po yung mga, dala-dala nyo po yung computation, yung bago. Andiyan po yung Yellow Pin. Pag-usapan po ninyo yung with this bagong computation. Okay? Ganun na lang po. Okay. Huwag ho kayong pumayag sa NLRC. Di ba? Oo. Matagal po sa NLRC. Abutin po kayo ng siyam-siyam. Siyam-siyam, oo. Ang daming... Ang dami pong pasikot-sikot. At ang dami pa mga nanghingi ng pera dyan sa NLRC. Pasintabi. Hindi naman At saka hindi pa sila tanggal. Kaya talagang Dole pa lang Kaya, na level. isa sila. pa yan. Hindi pa kayo tanggal. Ako po, resign na po ako noong April 6. Nagpaalam na po ako. Ay, nag-resign. Opo. Ibang kaso. Ba't ka kasi nag-resign? Ayoko na po kasi sakala magtrabaho gawa nung na-discover ko na ganun na. Sa tagal, Okay. 5 taon Ikaw na. nag-resign. Paano yung mga iba pa hindi nag-resign? So, babalik namin sa Dole. Okay?
Sige. Salamat po, Mr. Sikat. Ganun na lang po. Babalik sila ulit dyan sa inyong tanggapan, ha, Mr. Sikat? Sir Antonio? Naputol na. Umuwi naman yun. Mr. Ma'am Shelly? Opo, sir, opo. Sige po, doon na lang po kayo mag-usap-usap ulit sa Dole, Ma'am Shelly. Ay, sige po, sir, opo. Mr. Sikat? Yes, sir. Okay, sige po. Mag-schedule ulit ng pag-uusap dyan po sa inyong tanggapan kasama po yung yellow pin. Okay, sir? Sige po. Magandang hapon po, sir. Sige, ganun lang po. Schedule ulit pagpunta doon sa Dole. Okay? Magandang hapon po sa inyo. Magandang Thank you po. Thank you. Alright, salamat po. At mag-news break muna ulit tayo. Sige. Alright, mga kapatid at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na. Malinis at kalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Okay. Ipasok na yung nagpapanggap. Sige. Bilisan natin. Sa wakas, nakalawit na rin yung Pakita kawatan. na natin yung kawatan. Mm-mm. Nasaan? Ayan! Oh. Naku, sa Tama ba itsura pala. tama ba kami, mga netizen? 'Di ba mukhang kawatan talaga? Okay, nasaan yung complainant? Pero pagkakatiwalaan mo ba yan? Yan. Sorry Okay. Sabi niya, stop daw siya ng Rafi Tulfo in action ng Wanted sa radyo. Pakita natin yung mga staff. Mga staff, pasok nga kayo rito. Ayan. Pasok mga staff. Kasi, sabi niya, Yan ang, may ano pa siya, press Oh. ID Vatican News pala. Bakit napunta sa Wanted sa radyo ito? Pasok kayo. Pasok. Sige, pasok lahat. Ito po yung mga staff namin. Ito yung mga forma ng staff namin. Hindi yung forma niya. Diyan. Sige. Sige, dito. Sige. Pasok. Sige. Saan pa yung iba? Pakita dito. Sige. Saan pa yung iba? Dito. Dito ka, Chess, ka tayo. Sige. Ito yung mga staff namin. Pakita. Ayan. Di ba? Yung mga staff. Pakita. Ayan. Siya rin, medyo malapit-lapit Hindi. Yan. Pakita. Ayan, direct. Ayan yung mga staff namin. Di ba? Yun. Sa forma pa lang. Yari na sila. Ayan, Mapagkakatiwalaan yan, hindi yung Yes. itsura kanina. Yung mga itsura mga pagkatiwalaan, dahan-dahanin mo yung mga staff. Yan, kita mo? Ang gaganda. Another one, close up, mga staff, pakita. Yan. Yan yung mga staff. Sige, direct, close up mo, isa-isa. Sige. Bakit kay Sherry ka nakapokus? Crush mo si Sherry direct, Kanina ka pa kay Sherry. Sige, yung iba pa, pakita. Sige, pakita yung mga iba. Ayan, wag yung mga lalaki. Diba? Yun lalaki mo dito, sige. Ayan, yan, close up. Yan, di ba? Stop. Then, pan pa sa kabila. Yan, Ayan sila. Then, pan. Yun, si Sharian, ha? Ayan, sige, si Mao. Ayan. AJ, sige. Ayan, pan pa. Cheska, ayan, meron pa. Ayun. Ayan mga staff. Ngayon, pakita naman natin yung kawatan. Yung kawatan naman. Kawatan. Ang layo. Buti na lang nakalawit na yan, Okay, thank you. Thank you, girls. Guys, okay, si Ma'am. Si Ma'am Egloria Sahay. Ma'am, buti hindi ka nagpapaniwala dito sa babaeng ito. Paano nyo na-meet itong si Michelle Gacosta? Nung April 2023 pala yung kasi yung Lonis. Pumunta na lang po ako sa Malacanang dahil yung kaso ko po, hindi ko po talaga ma-serip kung paano yung People Security Agency po na napanalunan ko ng kaso. Wala na po kasi akong maserip dahil Okay, so pumunta sa Malacanang. Pumunta ako sa Malacanang. Sige, okay din yan. Malacanang Action Center. Okay din yan. Opo. Okay. Pagdating ko po doon, pag upo ko, nandun po din po si Michelle Ano sabi niya? Gacosta. Sabi po niya, may dala siyang kasama niyang matanda. Pumasok siya doon sa guard, binigay niya yung Vatican ID, tinanggihan po. Tapos paglabas niya, yung matanda ang pumasok, sabi niya, tinanggihan na yung ID ko dahil bawal dito ang media. Ganon. Okay. Tapos sabi ko, bakit ka naman nakasama doon sa matanda? Ang sabi po niya, tinulungan ko dahil yung pamangkin niya, malapit nang mamatay, di pa makalabas sa kulungan. Kaya ako ang nag-process para makalabas. Saan po yung media mo na yan? Sabi, sa Vatican ID. Alam mo ba kung saan to? Sabi ko, di ko po alam. Sabi niya, kay Sir Rafi Tulfo. Okay. Tapos sabi ko po, Vatican. Paano naging Vatican si Rafi Tulfo? Ang layo naman. Wanted sa radyo at saka Vatican.
Anyway, Di ko na lang din po, pero naisip ko parang wala akong napansin na batikan doon. Sabi ko, ma'am, kasi galing ako doon. Tapos gusto ko po si Sir Rafi dahil yung problema ko po. Pero di ko so in short, paano siya humingi ng pera? Yun nga po, sir. Tapos sabi niya, hindi ka makapunta kay Sir Rafi, di mo siya makausap dahil hindi po siya basta-basta mahiharap ninyo. Kasi yung makaharap lang doon, yung may malakas kang kapit sa kanya. Tapos, pag may malakas na kapit, makakaharap. Opo. Oh. Tapos, sabi niya, ganito, ako na lang ang mag-process, tapos bigyan mo ako ng file mo ng decision, ako ang magpatatak, yung sa... Magkano po hiningi? Naghingi siya noon ng 700 po. Ako ang magpa-xerox, sabi So, nagbigay niya. ka naman? Nagbigay po agad ako doon sa may show. Pagkatapos, pag kinabukasan, tumawag na naman siya sa akin. kulang pa. Dahil kulang kasi si ma'am, doon ko na binigay kay Ma'am Acosta kasi nagagalit si Sir Rafi. Bakit ako naghahawak ng mga ganitong kaso. Pero kaya sinabi ko kay Sir Rafi, hindi ako ang gumagalaw dito. Yung si Ma'am Acosta na. Sino si Ma'am Acosta? Ma'am Preseda daw. Doon daw niya nilapit yung kaso Nandamay ko. pa, dinamay pa yung pau. Tapos? Opo, tapos sabi ko, ano yun? Sabi niya, nanghingi si Ma'am Preseda ng 2,000. Sabi ko, wala din akong pera-pera dahil. Tapos sabi, sige. At least mas mahal si Presida Acosta, 2,000. Kay Rafi Tulfo, 700 lang. 700 lang. Okay. Tapos sabi niya, sige, okay lang yun kahit kung magkano ang pera mo. Sabi ko, pera ko dito. Wala talaga akong pera, manghingi pa sa kapatid ko kahit 1,000. Sabi niya, sige, pwede na yung 1,000. Kausapin ko na lang si Mama Costa dahil malakas ako doon. May tawaran pa pala. Opo. Okay, tapos binigay mo naman. So, 1,700 na nabigay mo. Opo, pinadala ko ng kapatid ko mula Davao po papunta sa kanya. Pinalawan po. Palawan. Pagkatapos na mabigay mo na 1,700, ano nangyari? Ngayon, pag kinabukasan na naman, sabi, gawin ko na lang din yung SS ng pinsan mong si Mel Greta Peligro. Humingi na ulit? Humingi na naman siya. Magkano Nakakuha siya doon kay Mel Greta ng 3,000. Para saan? Kanina naman daw ibibigyan 3,000? Para doon sa kaso din ni Mel Greta doon sa may SSS. Sa SS daw. Mm-mm. So, 3,000, 4,007 na. Opo. Sos Mario Jose. Ba't sino papanila? Tapos meron pa. Tapos pagka-Lunes noon, kasi Sabado yung sa kay Mel Greta. Pagka-Lunes noon, sabi, dahil nakamonitor si Ma'am Acosta na tinawagan niya yung NLRC na may pera ka na daw doon. Magkano naman daw? Nasabi ko, oo nga, meron yung Okay, naserip magkano ko. naman daw? 26,000. Sabi niya, sa amin ni Ma'am Acosta, samahan kita doon para sure nang ibigay ng accounting sa'yo. So, magkano hiningi? Kinuha, sabi niya, bigyan mo ako ng 10,000. Wow! Palaki ng palaki ah. So, nagbigay ka naman? Nagbigay naman po din ako. Sabi niya, kung wala kang tiwala, ibalik ko sa'yo. Sabi niya. So, nagbigay ka, so 10,400. 14,000. 8,000 lang po yung naibigay ko sa kanya kasi sabi ko, wala na talaga para sa 8 plus akin. 4, di 12,700. 12,000. O pagkatapos, nanghingi pa ulit. Pagka, ano na yun, Sige, Lunes, pakibilis. pagka holiday yun, pagka Martes. Pagka Martes, sabi niya, dahil punta tayo ng mag-cover daw doon sa Vice Governor sa Bulacan. Tapos sabi niya, wag ka lang maingay sa hotel ka lang kasi In short, naghingi ulit. hindi na po. Siya nang nag-offer sa akin na ako na daw ang bibigyan niya dahil yung Vice Governor daw doon, ganito, ganyan, Okay. magbigay sa kanila. So, sige na po, napapahaba tayo. So, in short, wala talaga. Wala, opo. Kaya pina-interrupt mo na. Opo, pina-interrupt ko na kahapon. Sige, Colonel Rogelio Marcelo, CIDU QCPD. Colonel Marcelo, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po sa inyo at sa ating mga kababayang nanonood, nakikinig ng inyong Opo. program. So, ano maging kaso po itong si Gloria Sasahay na nagpanggap na staff po ng Wanted sa radyo ni Rafi Tulfo? Opo sir, nagkaroon po tayo ng inquest proceeding kanina at idinulog po natin yung kaso sa ating piskalya. No? At sila po ay naresto sa kasong estafa, sir. Okay. Estafa. Very good. Opo. Ilang taon po pagkakulong yan, sir? Ano po? Ilang taong pagkakulong yan? Sana mahaba-haba ang kulong niya. Ay, opo. Kung di po ako nagkakamali, hanggang 4 na taon pong pagkakakulong itong ganitong kaso. Very good. Colonel, sobrang thank you, Colonel, ha? At mabuhay ka, Colonel. Colonel Marcelo. Ay, hindi po. Trabaho po natin yan, sir. Basta may mga kababayan po tayong
kailangan po ay police assistance, sir, willing po yung aming opisina at handa po kami mag-imbestiga. Magandang hapon po, Colonel, sir. Ayaw po, sir. Okay. So, Ma'am Gloria, yung po sa tulong mo sa NLRC, punta ka kay Odette. Cheska, sama mo kay Odette. Ayusin namin. Okay? Thank you, sir. O yan, nakausap mo ako. Loko-loko sabi niya, malakas Kasi nga, kapit. sir. Okay, ma'am, Thank sige na. you. Okay na po yan. Solve na ako ng bahala. Pakita ulit natin yung kawatan. Nasa ulit. Ayan. Ayan, oh. Ang dami. Magkano na duka sa inyo, ma'am? 12,000? 12,000. Mahigit pa, sir. Mahigit pa, sir. Naluluha-luha na si ma'am. Ma'am, dito sa amin, tutulong kami libre. Namimigay pa kami ng pamasahe kung kinakailangan. Nagpapa-freelance pa kami kung kinakailangan. Hindi ho kami nanghihingi dito. Kami pa ho ang nagpapaluwal. Sige, salamat. Dahil alam po namin yung mga complainant namin, karamihan sa kanila kapuspalad talaga. Okay? Kaya lang meron talaga isang kawatan mapagsamantala tulad nitong si Gloria Sahay. Pero wag ko kayo mag-alala. Michelle Gacosta. Ay, sorry. Tulad po ni Michelle Gacosta na siya huy makukulong na. Naiyak pa si ma'am. O, paano yung si Michelle Gacosta? Gusto mo pong batukan? Punta tayo doon? Binatukan ko na kagabi, sir. Sampal. Gusto mo sampal sa kanya? Eh, siyempre, walang camera. Tapos, Sambunot. Gusto mo? Step in mo. Pahiramin kita ng sapatos ko, sapatusin mo. Size 12 Wala dito. namang makakaalam. Kasi baka may human rights. Sige ma'am, punta kayo doon kay ano. Hindi, joke lang yun ha. Joke lang. Joke lang yun, Baka mga nakikinig yung human mga taga-human rights. Papatapusin naman ako. Kaya nga, joke lang. Joke. Joke lang po yun. Pwede naman mag-joke. Oo, wala Hindi namang naman karapatan tinutotoo, mag-joke. oo. Oo, sige. Okay. Sige, samantala mga kapatid, isa pong paalala mula sa BDO sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyong bagong EMB debit card, magpunta na po sa branch of account ninyo upang kunin ang inyong EMB debit card. Kung natatanggap ang inyong sweldo gamit ang BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang bagong EMB debit card. Ito po ay isang munting paalala mula pa rin po sa BDO. At ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. At ng JNT Plasticware ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contests, promos at mga bagong produkto. At ng Cellboy is our boy, at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at de kalidad ang Auto LPG Diesel at gasolina Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At pamamaga na may kasamang kirot at sakit ng katawan ba ang nararamdaman mo? Xanthone Plus Herbal Capsule mo yan. Ito po ay may taglay na anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit tulad ng arthritis, sinusitis, prostate enlargement at iba pang inflammatory diseases. Xanthone Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo na mabibili po sa mga butika. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:10 ng hapon at mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay sa mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-Fungi na sabon araw-arawin na paggamit para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Para po sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema.
gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras, 3:11 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Pinaalalahanan ni COMELEC Chairman James Jimenez sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan sa alituntunin sa campaign posters. Kasabay ito ng pagsisimula ng campaign period ngayong araw. Sinabi sa Radyo 5 ni COMELEC spokesman James Jimenez na dapat nakalagay sa campaign poster kung sino ang nag-donate nito at dapat lamang itong maisabit sa otorisyadong lugar. Ayon kay Jimenez, kailangan ding maghain ng Statement of Contributions, Expenditure, SOSE at pagkatapos ng halalan. Maging ang mga hindi tumuloy sa kanilang kandidatura na naghain ng Certificate of Candidacy ay obligado ring maghain ng SOSE. Philippine Standard Time, 3:12 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you. Petron XCS 95 Octane with Tri-Action Advantage for better engine protection versus standard fuels. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ang atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Malagang paalala, ang
Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol. Kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneho. Masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo mga kapatid at ang bahagi rin pong ito ay atid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. Alright, magandang hapon po kay Marie Cris Baladjama, Rolando Dizon, Faula Fini, Len Ansuyon, Edna Apan, Manuel Maglaya, Leia Casero Palmes, Rizal Flores, Alexander Villanueva, Lynn Adami, Beng Amata, Adjo Lituania, Rossi Piol, Irma Almencion, Roxanne Pigar, at Mirna Orsolino. Magandang hapon po sa inyo. Alright? At syempre, lahat po ng mga OFWs all over the world, maraming salamat po sa inyo. Okay, Idol, eto na yun. Meron tayong follow-up. As promised, di ba noong May 1 ito, noong holiday, si Ma'am Lorna Brueck, ito yung all the way from Germany, straight from the airport, pumunta dito
para lang sana makita ka, pero it turned out na meron pala siyang problemang mabigat. Dahil 6 na taon, dahil lang sa kasong oral defamation, 6 years na Na siya sinampa ng kanyang kapatid? na kanyang kapatid. 6 years na niyang pabalik-balik siya. Every 3 months, bumabalik siya dahil lang sa oral defamation at 6 million na rin ang kanya nagagastos. Every time pupunta siya rito, babayad siya ng 40,000 sa kanyang abogado. Ito pa, yung kanyang kapatid na demanda sa kanya, nasa ibang bansa din. Nasaan, ma'am? Po, sa ngayon. Pareho sila sa Germany. So ang ginagawa nila, tuwing hearing, kita mo kakengkuyan po nito mga kapatid, makinig kayo mabuti. Tuwing hearing, silang dalawa, inuobliga ng korte sa oral defamation na kaso, lilipad every 3 months dito sa Isabela para mag-attend ng hearing and then only to be told na canceled ang hearing. Tama? No, ganito po yan. Ang kapatid ko po yan si Bergie ang nag-demanda sa akin, nagpurgod na po yan dito ng 2006. Umuwi na po yan dito. Ngayon po, nung tumira na siya dito ng ilang taon, ngayon, nung 2012 po nga pong yan, nagkaroon kami ng siguro hindi pagkakaintindihan. Hindi, ma'am. Sorry, pa-explain ko Opo. na lang. So, in short, ma'am, 6 years na napabalik-balik kayo every 3 months. Ang laki na gastos nyo. Ako po. Kaya nga, kine-question ko nga po ngayon, bakit itong abogado, nakausap po dun sa kabilang linya ninyo sa booth na hindi niya maipadismiss itong kaso. Opo. At bakit napakamahal yung singil. Nangako si abogado, pinagalitan ko nga sabi niya, pupunta siya raw dito. Opo. Nanginginig pa nga siya Nanginginig talaga, walang biro ni ma'am. Opo. Takot na takot. Sige, pupunta po ako dyan, Rafi. Sir Rafi, pupunta ako dyan sa Friday. Ito na Friday. Para magpaliwanag. Hindi siya pumunta. Ngayon, naka-off na yung kanyang cellphone. Ayun. Okay. Ito pong si Miss Marty Apolonio, court officer ng MTC Branch 2 ng Santiago, Isabela. Miss Apolonio, magandang hapon po. Good afternoon po. Ma'am, ano ba naman ito? Oral defamation na kaso at wala pong ebidensya at wala pong nakarinig. At ito po'y nagkaroon po ng desisyon ang piskalya. Inakyat po sa judge. At yung judge naman po, numarapol, nung tingnan niya po yung case, hindi man lang po pinagtawanan ng judge at i-dismiss man lang yung kaso. Doon po sa oral defamation, 6 lines lang po yung salita doon. At wala po, take note mama, hindi po recorded yung sinabi. Di ba? Hindi po sa print. Hindi po na broadcast. At wala pong testigo. So hearsay po yun. Bakit po sa piskal nakalusot at pagdating po sa judge, ngayon ma'am, pa 6 years na pabalik-balik sila, hinihiring pa rin itong oral defamation case. And this poor kababayan natin from Germany, every 3 months pupunta rito para mag-attend ng hearing? Ma'am naman, di ba lokohan to? Linawin ko lang po, the case was filed January 20, 2014. Opo. Then may witness po, yung prosecution. May witness po yung prosecution? Namely, Noemi Ifondo. At saka yung complainant po. Kapatid ko. May witness po siya Kapatid ko yun. Pero ma'am, oral defamation. Come on. Bakit hindi na pinamediation ito? Wala pong nangyaring settlement po sa after arraignment po. The parties were sent to the Office of the Mediation. Pero wala yata. Ma'am, sorry sinabi ko nga sa kanila, kay Ma'am Lorna, kung ganun Lorna, ipap-convict mo na lang. Wala naman nakukulong sa oral defamation. Kaysa naman alam mo ma'am, nang gastos niya 6 million na po. Di ba ma'am, kalokohan to? 6 million na sa isang kasong oral defamation at siya po ay nasa Germany na nakatira at maging yung complainant po ay nasa Germany silang pareho. Anong klase? Di ba ma'am? Anong klaseng kabalbalan po ito? Sir, may abogado po naman siya May lawyer po Yun nga siya. po, kini-question ko nga po, yung abogado po, 40,000 po ang charge sa kanya every hearing. Yung abogado po, nung nakausap ko a few days ago, nangako na pupunta rito Friday. Hindi naman po pumunta, natakot at naka-off na po yung kanyang cellphone. Ang sa akin lang po, ma'am, makatarungan ba yan? Doon pa lang po sa piskalya sana, sa piskal, hindi ko talaga maintindihan
nagkaroon ng probable cause ang isang oral defamation at 6-liner lang po yun, iakyat sa judge at si judge naman pinatulan at hinihiring-hiring for so many years na, and every 3 months itong pobre gagastos po siya ng daan-daan libo at umabot na sa 6 million. Hindi pa na nakikita ni judge na parang katatawanan po ito, ma'am? Kasi kung ako po niya, ma'am, kasi kung ako yung judge sasabihin ko, ginagawa niyo katatawanan itong sala ko, ano ba ito, mag-usap-usap na lang kayo. Di ba, ma'am? Sir, nag-present ba po kasi ang prosecution ng evidence and then the defense, kasalukuyan pong nag-represent ng evidence. Wow. Wow. So, ano mangyari dito ngayon, ma'am? So, ang mangyari, sila po, every 3 months, ito pong magkakapatid, pupunta rito para maghati ng hearing nila? Ako lang po. Itong si ma'am? Siguro po. Kasi meron naman yung time na hindi naman siya nag-attend. Pero meron po naman yung babayaran time na talagang kailangan siyang mag-witness, mag-testify sa witness stand. Darating po siya. Wow. Wow. Talagang. Sir, pwedeng, may record po naman sila sa lawyer. Ba't hindi nilang po magbigyan ng desisyon na itong abogado, itong si judge, para matapos na po? Ay, sir, hindi pa naman po submitted for decision. Nag-motion po yung abogado na mag-represent ng another witness. Hanep. And alam niyo ho ba na galing pa siya ng Germany? So ang ginagawa ng abogado, dinidelay para itong si Ma'am Lorna Brueck, all the way from Germany, every time babalik dito, magbabayad sa kanya ng 40,000. Siguro considering din po sa yung distance ng yung tawag dito. Pinanggagalingan niya from Daet. Tapos dito sa Santiago. Ma'am, wag mong i-consider si abogado. I-consider niyo po ito pong si Lorna na gagaling pa po sa Germany at tuwing hearing po, kailangan niya pong lumipad dito. Kasi kung sa akin to, ma'am, magpapakonvict na lang ako Ay, sir, hindi ko po naman alam kung bakit pumayag siya sa ganong condition ng lawyer niya. Kasi nung nag-usap sila. Okay, sige ma'am, pero kayo po dapat si judge, nakita niya ito, na teka muna, itong nireklamo all the way from Germany pa, lawyer, pwede naman niyang kausapin yung lawyer? Pwede naman niyang tanungin yung lawyer, ano bang nangyari dito? Kawawa naman itong kababayan natin, itong pobre. Every 3 months pupunta dito at saka senior citizen na to, ano bang nangyari dito? The judge could have asked. Diba? Alam po naman namin na galing silang dalawa. Bakit hindi na lang po gumawa ng remedyo agad yung just teka muna, tapusin natin to. Kasi kawawa naman to mga senior citizen, every 3 months pupunta dito para sa isang napakababaw ng kaso. Ang dami pa mas mabibigat na kaso sa sala ko. Bakit ito pang, di ba, oral defamation na nasaksakan ng babaw? At gumagastos na ng milyon-milyon. Ngayon lang ako nakarinig, ma'am, oral defamation case and 6 million na ang nagagastos nitong inaakusahan. Damn. At napakababa po, yung linya lamang 6 lines lang na meron kang kabit. Na hindi ko man po sinabi. God Nakikiapid sa ibang lalaki. Yes. Yun lang po. Ma'am naman, can I talk to the judge? Ma'am, come up with a conviction now or whatever, ma'am. And then I will give, kasi I promise Lorna, kukuha po ako ng abogado dyan sa Santiago Isabela to represent her, and once and for all, itong kasong itong kabalbalan, I'm sorry mama, mapasintabi sa court, for once and for all, itong kabalastugan, kabalbalan na kasong ipinal sa kanya, matapos na, para matapos na ng kalbaryo nitong pobre, na senior citizen siya, every 3 months pumupunta rito, gumagastos ng daan-daan libo para lamang sa isang kasong walang katuturan na pwede namang gawa ng remedyo ni judge kung gugustuhin talaga ni judge. Ayaw po naman nung makipag-ayos. Wala yatang settlement na nangyari sa kanila. Kasi very insistent din naman yung Then ma'am, the judge should come up with a decision na. Mag-decide na si judge. Siyempre, magbe-base siya sa document.
alam niyo po siguro yun. Naku, ma'am. Post the prosecution and defense. They had to present their evidence. Then, after that, the case will be submitted for decision. Attorney James Navarrete, Assistant Chief Supreme Court. Magandang hapon po, Attorney Navarrete. Sir. Yes, sir. Good afternoon po. Kanina pa kayo Narinig ko po lahat. Naninindig yung balahibo ko, sir, kasi ako, sir, maraming beses na rin ako nadimanda ng libel. Pero hindi po ako gumastos ng 6 million sa isang case. Ito po, sir, itong pobre, senior citizen, all the way from Germany, nagpapabalik-balik siya every 3 months para lamang sa kasong ito, and she spends not only sa pamasahe at sa titirahan, kundi pati sa abogado na 40,000 per hearing at palagi pong naurong-urong at ang dami pong mga kabulastugan. Sir, meron ba magagawa tayong paraan dito? Sa panig ng court administrator, kung anong pangalan ng complainant niya dyan? Si Ma'am Lorna Brueck po. Si Ma'am Lorna, kung pupunta siya rito at magre-reklamo siya, magpa-file siya ng formal complaint, doon ho tayo aakto. Good. Good. Pagko-commentin ho natin siya. Gusto natin makita kung paano ba talaga tumakbo yung kaso. Ay, salamat. Oo. Direct Gusto natin makita kung may kasalanan si Judge. So, wala. Opo. Kailangan natin sana i-recommend nyo kay Miss Lorna pumunta rito sa opisina namin at para makapag-usap kami na kung ano yung dapat niyang gawin. Kung talagang kailangan na talagang file ng reklamo, okay? Tingnan natin. Alam niyo, sir, habang nagsasalita kayo, sir, naluluha po si Ma'am Lorna. I don't know, this is probably tears of joy. Naluluha po siya. Siguro. Naiyak po siya. Naiyak siya. Okay. Sige po, sasamahan po namin dyan, Attorney Navarrete. Opo. Para maganda yung pagkabusap, kompleto detalye, ilagay natin sa papel. Tapos file yan yung complaint si Judge. Complaint si Judge, opo. Attorney Navarrete, sobrang thank you, sir. Mabuhay ka, Attorney Navarrete. God bless po, sir. Thank you po. Okay. Ma'am, and then kukontaktin po ako ng abogado ko. Itong abogado ko, napakagaling po to sa mga libel cases ko. Lahat ng libel cases ko, siya ang kinok-abogado, napapanalo niya ako. Okay? Ayan po ang certification ng police doon na walang incident ng panahon na yun doon. Kaya talagang katotohanan na wala akong kasalanan. O, kita mo yan? May certification pa ba galing sa police? Miss Marity Apolonio? Sir. Nakita niyo na ba ito ni Judge na may certification galing sa police? Opo, 9% po ng prosecution. No record of criminal or civil complaint against Lorna Brueck was instituted before the police station during the month of July 2012. Kasi ang pinalalabas na July 2012, nagpa-police blatter, ito pong nagreklamo against Lorna. Sinasabi ng police, there's no such thing. Yeah. Talagang mareklamo dito si Judge. Saan po, anong police po ang nag-issue ng certification? Police Senior Inspector Pascual Raneses ng Santiago Police Station 1. Nabasa po ni Judge to, di ba? Opo. Patay kang Judge ka. Yari ka, Judge. Ma'am, sasamahan po namin sila sa Supreme Court para sampahan po ng kaso ang inyong pong magaling at mabait at masipag, kagalang-galang, honorable judge. Kasi pag sa iba talaga, idol, makita lang sa sa fiscal, sasabihin magbaranggayan na lang kayo. Exactly. Diba? Sa totoo lang. Ang Ma'am. barangayan lang po talaga yan. Yan po ang istorya niyan. Itong si Atty. Barandon, may ina-assist na isa pang witness sa June 21 at itong si Judge De Guzman, ang sabi po ay kukunin pa yung nagpirmang pulis dyan para gawing witness. How many hearing pa po yan? Natural magbabayad ako kay Atty. Barandon. Si Judge, ang gusto ni Judge, iyan. Kukunin pa ito si P1 para mag-hearing. Yes. At syempre, di-reset yung hearing. Natural. Pag reset ang hearing, syempre, babayad ka ng 40,000. Yes. Ang hindi ko lang alam kung sino hinahatian ni attorney mo nung 40,000 na binibigay mo. Ang hearing po ng... para sa akin, merong binabahagian si attorney na doon sa 40,000. Wala akong sinasabi kung sino. Hindi ko alam kung sino. No comment. Kayo mga netizen, sino kayong hinuhula nyo na... Sa palagay nyo? Sa palagay nyo, sino kayang binabahagian doon sa 40,000 na every hearing? Kaya Anyway. nga masasabi kong naging milking cow si ma'am. Wala naman tayong sinabi. Wala akong sinasabi. Wala naman tayong sinabi. Milking cow siguro ni abogado. Yun nga.
Pati po yung attorney ko, nag-delete na ako sa messenger. Hindi ko na siya makontak. Yun. Ay samantalang binayaran ko siya ng case na yan. Kasi kaya nga, ireklamo din po natin sa Supreme Court para ma-disbar siya. Kasi nung tinawagan ko po itong si Attorney Bonifacio Barandon, Yes. nung marinig niya yung pangalan ko, nanginig na siya, hindi na makapagsalita. Opo, narinig ko yun. Mali-mali na yung mga sasalita niya, pati yung grammar niya, Nagkautal-utal. nagkakautal-utal na siya. Kinurek mo po Literal na naihi po siya sa kanyang salwal dahil bulol na po siya. Kaya po nga sabi nung asawa ko, duwag daw pala yung abogado kong yan. Talagang duwag po. Kasi Sabi kung hindi ng siya asawa duwag, ko. bakit siya ninervous nung kinakausap ko siya? Tingnan mo po, nangako sa'yo, napupunta ngayon. Kaya kami nag-extend dyan sa hotel. 4,500 ang bayad ko sa hotel bawat night. Gastos na naman ni ma'am. Gastos ko na naman po. Ma'am, sasamahan po namin kayo sa Supreme Court. Irereklamo niyo po si Judge, tulad ng sinabi po nung Assistant Chief sa Supreme Court. And then, si attorney, papailan din niyo po ng disbarment case. And then, bibigyan po namin kayo ng abogado na magaling na para i-represent po kayo doon sa korting yon na matapos na po. At then, irereklamo niyo rin po yung piskal sa DOJ po. Marami tayong pupunta sa Monday. Pupunta po tayo sa DOJ. Malalaman po kung sino yung piskal na yon. Marereklamo din po natin. Nakikinig po kayo, Ma'am Marite? Yes po. Pakiparating na lang po sa kanilang lahat. Ano po? Yes po. Na si piskal marereklamo po sa DOJ at si judge po marereklamo din po sa Supreme Court para siya po ay imbestigahan. Ano po? Yes, sir. Oo. Ha? Yes, sir. Salamat po, madam, sa pagtanggap ng tawag namin. Welcome po. Ano po? Welcome po. Welcome. Naimbestigahan na yung judge Si Judge ayaw na makipag-usap. Si Judge, ayaw ibigay yung contact si number Judge daw. ayaw po makipag-usap. Si Judge Alexander de Guzman, MTC Branch 2. Ma'am, pag nagpakumbit ka, mas mura pa, ma'am. Hindi nga po, pag nagpakumbit ka, mas mura ka pa, makakamura pa. Hindi ka naman makukulong kasi po, civil case to MTC. Baka 2,000 nga lang ang... Kasi ma'am, kapag nakonvict ka, tumawag ka nga sa isang abogado, tawag ka nga kay Attorney Paul? Attorney Paul. Pag nakonvict ka, ma'am, ang pinakamababa nito, multa. Hindi ka makukulong kasi civil case eh. Di, bayaran mo na lang. Kaya lang, ma'am, ang siste, ang mangyayari, reset. Pero ma'am, ito, turuan kita. Kasi pag hindi ka ate ng hearing, magde-decide yung judge base doon sa information na sinubmit nung nagdemanda sa'yo. Now, kung hindi nag-submit ng mga information additional yung nagreklamo sa iyo dahil nasa Germany siya, di ba? Ang tagal na pong hindi nag-a-attend ng hearing. Ang case po matutulog na hindi nag-a-attend ng hearing? Hindi po, mahigit na pong 1 taon. Yun mo pa. Ako lang ang laging present. Saka itong attorney ko. Talagang dapat may something. So, ibig sabihin, yung nagkaso sa'yo, hindi na umattend ng hearing? Hindi na po. Ako lang laging present doon. Pag sinabihan siya ako ni Atty. Barandon, may subpina, punta ka na naman. Kaya, November 17 nandito ako, January 18 nandito ako, may briling nung April 18, may April na naman ng June 21. Alam mo, high blood na talaga. Ako po high blood na nung last time. Ngayon, high blood na naman ako. Kaya nandito, Attorney Paul Castillo, magandang hapon po, Attorney Paul. Attorney Paul? Good afternoon. Attorney Paul, magkano ba yung fine sa kasong oral defamation? Ang pinakamataas na po. Multa. Hindi ko alam yung particular, Rafi, no? Pero sinabi sa akin kanina, before the call, na 6 million na daw yung nagagastos. Tama ba? 6 million na po. Yes. Saan napunta yung 6 million? Binayad niya sa... Hindi, ang 6 million po, pamasahe, pabalik-balik dito. 6 years na po kasi ito eh. Every 3 months, bumabalik-balik si ma'am, ni-reset. Ang dami mga patchechiburechi si judge. And then, nagbabayad po sa abogado tuwing hearing ng 40,000. So, okay. Tapos sir, yung sinabi lang po doon sa oral defamation, ikaw ay nagkikiap, ano ba? Hoy, puta ka. Basta may mura. Okay lang. Hindi naman tayo, hoy, puta ka, nagkikiapid ka. Yun lang po. Okay. Magkano po, sige sir, worst case scenario, magkano po yung pag siya po ay natalo sa kasong yan, magkano po yung pwedeng... A few thousand, Rafi. A few thousand. Hindi ko alam yung exact amount, no? Pero on a few thousand, definitely, hindi malaki. Hindi malaki. Oo. Hindi ko maano yung exact amount na nakalagay sa batas ko. Basta a few thousand. Hindi po abutin ng 1 million, 2 million? Ay, hindi. Sigurado tayo. Malayong. Kita mo yan. Hindi abutin. Tapos ito... Ang sigurong naisip kong remedy, Rafi, no, ngayon, depende sa cost kung bakit na-delay yung kaso.
baka kasi meron tayong tinatawag na violation na ng right to speedy trial, no? So lahat tayo may karapatan na yung kaso natin ma-dismiss kaagad or ma-resolve kaagad, no? Matapos kaagad. So 6 years na yung kaso, oral defamation lang, depende sa dahilan kung bakit nare-refer, maaaring may violation na ng right to speedy trial at baka pwede niya ng subukan na ipa-dismiss yung kaso. Kaya nga sir, sasama namin sila sa Supreme Court para kasuhan po si Judge, paimbestigan si Judge. Nakausap po namin si Attorney James Navarrete. Option yun, Rafi, tama ka doon. At saka, isa pa sir, Yes. hindi po nag-a-attend na for 1 year yung pong complainant. Yes. So ang ginagawa po, pinaglaruan po nila ni Judge at saka nitong si abogado niya, itong si Ma'am Lorna, palaging sinasabi na, sige, balik ka ulit. So itong si pobre naman, every 3 months, all the way from Germany, bumabalik-balik dito. And she's a senior citizen. Mahina na po siya. Yes. Kikiang-kiang na po nga siya. Alam mo, Rafi, no, sa isang taon na hindi nagpapakita ang private complainant, effectively, parang lalabas dapat dyan, ano na siya, nagpakita na siya ng lack of interest to prosecute the case. So, dapat on that basis, pwede na rin i-dismiss kasi napaka-prejudicial naman na isang taon hindi nagpapakita. No? So, kung ako yan, palagay ko meron ng basis to dismiss or lack of interest to prosecute. Kasi nga naman, isang taon hindi nagpapakita. Masyadong matagal. Ito pa, attorney, makinig ka na ito nito. Meron pong initial certification ang PNP Santiago na wala pong criminal or civil complaint against Lorna Brueck. That was instituted on the month of July 2012. Kasi sa case na ipinail po sa piskalya na umakyat sa judge, na nung July, somewhere in July 2012, nagpa-blatter daw po itong complainant against Lorna Brueck sa police station 1 ng Santiago. Pero ito po, nakakuha ng certification, isinabit po ito kay judge, isinabit po ito sa kay fiscal and all, na sinungaling yan, hindi siya nagpa-blatter sa police. Pero despite that, sa resolusyon ni fiscal na nakitaan niya ng probable cause at inakyat kay judge. At ito naman si judge, pumayag na i-delay ang kaso to the extent, pati itong si police, gusto ni judge ipatawag. Yes. Oo. Masyado na talaga matagal ang delay, Rafi, considering also na yung pinresenta ng ating guest dyan, no? Kumbaga, I think she has proven sufficiently na apart from the long delay, talaga namang walang basis yung kaso. Okay, attorney. Hindi nga nagpapakiting complainant. Opo, bukod doon sa, kasi si judge attorney, natatakot, ayaw na pong sagutin yung telepono. Well, siguro pwede ko sabihin natatakot dahil tinatawagan namin, tinetext namin, ayaw po. Bukod po sa pagsasampahan po ng reklamo ni Ma'am Lorna, itong si judge sa Supreme Court, ano pong magandang next move? Kasi pwede ko siyang bigyan ng abogado rin sa Isabela, kasi taga-roon po yung wife ko. Pwede ano po pwedeng gawin? Mag-file ng motion ang abogado doon sa Santiago? Yes, mag-file doon sa pending case, Rafi. Ano pong motion? Na yung kaso. Base nga doon sa napakatagal na, and apart from that, for lack of interest to prosecute. Kumbaga, hindi na rin yan mapuprove beyond reasonable doubt ng prosecution kung hindi naman nagpapakita yung complainant. So, sasabihin po, yung right to speedy trial at saka isa pa, yung hindi na nagpapakita lack of interest, di ho ba? Yes, pareho, dalawang ground yon. Pwedeng i-allege ng abogado. Alam na ng lawyer yon kung paano niya ipo-formulate pag-file ng paano kung halimbawa si judge naman, sir, nag-reset na naman ng many times? Yes. So, anong gagawin natin pag nag-reset ng pa rin ni judge? Well, yun nga, gaya ng sabi mo, dadalhin mo siya, pupunta kayo sa Korte Suprema para idulog, no, na ganun yung concern. Pwede naman yun, valid naman yung move na naisip. Meron bang nasisibak na judge, sir, dahil sa mga kasong inireklamo sa kanila tulad ng mga ganito? Yes, nangyayari din yan, Rafi, no? Pag inordinate delay, pag masyadong matagal, yung unreasonable. Kasi naintindihan din natin ng kaunti, no, yung mga judges dahil maraming kaso. Pero pag sobra-sobra naman, inordinate delay, minsan mahirap din yun. Pag may manifest bias, yung mga ganon. Lalo pa kung 6 years, sir, ano? Tapos oral defamation lang? Puro reset? Oo. May nitatanggal talaga. Nire-review yan ng ating Korte Suprema pag titingnan. Alam mo, pag natanggal itong si... Court Administrator. Pag minatanggal itong judge na ito, ako'y magpapapizza. Ready na kayo, malapit-lapit na. Magpapapizza ako, magpapalitsyon ako. I will be more than happy. Sir, pwede pa po pong may sabihin? May sabihin. Ano po yan pinagdemandahan ng kapatid ko sa akin, dalawa. Isang civil case at isang criminal case. Kaya dyan sa criminal case na binabampo ako ng warrant of arrest, nagbayad ako ng 12,000 sa bail bond. Kaya hindi ako pwedeng hindi mag-attend dahil may warrant of arrest ako sa walang katotohanan. Yung civil case po, ang tagal na pong
na-release dahil ang rason, pinag-dismiss na po yun ng judge doon sa Isabela din na yun. At ang rason po doon sa order ay 100% that is a sibling. That's all. Yan po din na, yung salita din na yun, hoy, puta, yun din po yung demanda doon sa civil case. Civil case 3773 ang number. Iyan din pong nakalagay sa 1450 na yan. Sige po. Ma'am, tulad ng sinabi ng Attorney Castillo, may mga kilala po akong abogado para hindi na po, yung abogado kasing kilala dito sa Maynila, para hindi na po siya bibiyay-biyay pa ng Isabela. May mga kaibigan akong abogado sa Isabela, siya na po mag-represent sa iyo sa kaso niyo po ito. And then, sa Supreme Court ko, ireklamo po ninyo si Judge. Okay? Attorney Paul, salamat po, Attorney Paul, ha? Salamat, Rafi. Walang naman. Judge, kung nakikinig ka, Judge, ito lang, sasabihin ko, Judge, kung nakikinig ka. Judge, isa pa. Isa pa talaga, last na, Judge. Judge. Ma'am, sige ma'am. Monday, ma'am, dami tayong gagawin. Pupunta tayo sa Supreme Court. Pupunta tayo para kay Judge. Irereklamo natin si Judge. Pupunta tayo sa DOJ. Irereklamo natin si Piskal. Opo. Siyempre, dun sa Supreme Court, kasama na rin po department case si abogado. Opo. Si abogago. Opo. Kung sino man yung abogago mo. Dinilit na ko ni Attorney Baranda. Kita mo. And then number 3, kukontak po ako ng lawyer. Ako na pong bahala doon po sa Santiago na para mag-represent sa'yo, mag-motion. Okay? Opo. Tatapusin natin to. God bless po. God bless din po. God bless. Thank you po. All right, at Philippine Standard Time. Ganap na po alas 3:47 ng hapon at stressed ka ba? Nakaka-stress talagang init ng summer pero sa tulong ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan para may makakatulong tayo na lamanan ng sakit na dulot ng stress, polusyon at unhealthy lifestyle. Ilan lamang po ito sa mga superior na katangian ng superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest of Brazil. Para po sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kayo sa 805-2684. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Columbia International Food Products. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I gave up all my bad habits. Thank you, Liver Marine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Waiter, bucket ng San Mig Light, please. Okay po. Kelsey, totoo bang may actor na nanligaw sa'yo? Yeah, but I still know. Bakit? Wait lang po. Yung athlete, di rin nag-workout. Bakit? Yes po. Pag mahaba-habang usapan, mahaba-habang inuman yan. Mag-Sunlig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. At kung bitin ng isa, mag-bucket na. Di ka ba nangihinayang? Well, I have you guys na. So, bakit pa? Bakit pa? Drink responsibly. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, impeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care.
Ako si Kathleen Alaer, 59 years old, businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya't hirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa kidney care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng kidney care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old, businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya't hirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa kidney care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng kidney care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napag-check up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Kung
ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, impeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo mga kapatid. At ang Hankook Tires 3+1 promo ng Payless Parts and Car Care Center with free mounting, alignment balancing at nitrogen inflation ay nagkakalaga ng 2,600 pesos. Bumisita po kayo sa pinakamalapit na branch ng Payless, Quezon Avenue, Libis, Mindanao Avenue, Presidents Avenue at tumawag sa 7097090. Idol? Hanggang ngayon hindi pa rin ako makaget over Hindi ka talaga, Nins. Ako rin talaga. Talagang, kung sa practical side ng pag-uusapan, sabi ko nga sa'yo, pang barangay level lang talaga yung oral defamation. Kung Tama ka. tutuusin. Kasi, lalo, magkakapatid sila. Hindi naman ito na dyaryo. Di ba sabi mo Sana, nga, sinabi na lang ni Piskal, doon na lang kayo sa barangay. Oo, Hindi pwede yan kasi dito. magkakapatid kung tutuusin. Exactly. And then, Nins, grabe naman talaga itong si Judge. Tsaka si attorney. Sobra naman talaga. Over, super. 6 years. Oo. Hindi na ano yon. Kahit sinong tanungin mo naman siguro. At saka narinig nyo naman po, sabi ni Attorney Paul Castillo, a few thousands. Oo. O sabihin natin, maximum na. 100,000. Hindi naman siguro. Sana nagpa-convict na lang. Kasi kung gusto ni Judge, kukonvict na lang. Sige, you are hereby convicted, Lorna Broek, for the case of oral defamation. Fine. O, 10,000 o 20,000. Tapos, bayad. Oo. Babayad siya. O sige, sir, 20,000. Ito na hindi ko na i-apila yan. Tapos. Oo. Hindi. Ayaw kasing i-convict sapagkat kailangan i-delay postpone yung kaso, yung hearing, para si ma'am magpabalik-balik at si ma'am magbabayad ng 40,000 sa tuwina. Oo. Grabe. Nakaka-high blood po talaga. Nakaka-high blood. Kasi kawawa naman, Idol, yung mga walang alam sa batas na naniniwala lang sa kanilang abogado. 'Di ba? Yes. Kasi katwiran nila nakasalalay ang pagkapanalo at pagkatalo ko sa aking kaso sa abogado. Yung pala. Sabi pa nga ng mga Ilocano, ukininam. Ay, nako. Hindi, yan ang sinasabi ng abogado. Kung sa mga Bisaya, biga ng ina. Di ba? Sa mga Espanyol, sa Chabacano, konyo bonana. Sinasabi ko lang. Sa Maganda naman pakinggan. Sa Espanyol, Chabacano, sa Espanyol naman, pendejo. Yan ba yun? Hijo de puta. Yun yung sa sa Espanyol. Sa Espanyol. Di ba? Hindi, mapapamura ka talaga kung ganito yung magiging sistema na meron tayong mga nasa batas na supposed to be sila ang nagsisiguro na protektado ang mga mamamayan natin against abuses from people who are using the law. Oo. Di ba? Yung Para mga maisahan yung mga sa batas. naisahan na abuso. Yung mga kababayan natin na walang kamalay-malay, walang kaalam-alam tungkol sa batas. They should be there to protect them. Fiscal and judges. Sabi mo nga, Idol, dapat nga sa mediation pa lang napag-ayos na sila Granting na sa barangay, hindi talaga sila napag-ayos. 'Di ba? Ang dami talagang butas Napakarami. Kung tutuusin. Sabi ni Danny P. Anong sabi niya? Pare, ang gaganda ng staff mo. Uy. Yan Sana ba yung mga staff? Oo naman. Cheska. Oo naman. Odette. Kasama na si Odette dyan. Carol. Sino pa ba yung mga staff natin dyan kanina? AJ. Si Mau. AJ, si Mau, si Odette. Si Shane. Hindi si Cherie. Cherie. Sino pa isa? Si Jam. Si AJ, si Jam. Taka yung April. bagong reporter. Si April. Yan. Diba? Naman. Although hindi kami discriminate Pag yung aplikante, hindi kami titingin sa itsura, tinatanggap. Nagkataon lang yan. Nagkataon lang na. Pero yung nandun sa TV, mga yan. talaga mukhang kawatan. Ay, oo naman. Sa itsura pa lang, kaya nga sabi namin, di kami nagdi-discriminate Pero syempre, pagkakatiwalaan mo ba yan na
staff yan ni Idol Raffy Tulfo. Siyempre naman, 8,000 titingnan plus nyo rin 4,000 plus 1,000. Ilan ba yun? 12,700 pesos daw. Plus yung- 700. Plus may mga additional pa atang naibigay si ma'am. Judge! Ano pa rin, Judge? Judge Alexander de Guzman. Judge Alexander de Guzman ng Judge Alexander de Guzman, MTC Branch 2. Your Honor, Wala namang masama doon. Diba? Kaya nga, nag-click lang ako. Ano masama doon? Sige nga. nakasmile ka pa nga eh. Naka-smile pa nga ako. Alam mo yung smile nung iro namin? Ganun, no? Labas pangin. Sige, paalam na tayo. Okay, at susunod na po PBA mga kapatid. Ako po si Nina Taduran, Just Mabalos. Raffy Tulfo po. Mabuhay tayo mga Pilipino.